all day tayo ngayon. Ito na siya. Binalatan ko na guys si pineapple. Ayan na yung balat. Sinisave natin ang balat kasi mamaya gagawin ko naman itong herbal tea. So ipapakita ko sa inyo kung paano ang paggawa ng herbal tea ng pineapple. Pineapple skin. So ayan na siya. At syempre, lilinisan natin yan. Tatanggalin natin si mga mata-mata. Siguro sasabihin nyo bakit kinat ko na bago ko tanggalin si mata. Para hindi ako mahirapan guys maghawa. Ayan. Alisin natin yung mga maitim-itim. At ayan, tanggalin lang yung mga mata-mata niyan. So, ayan. At hindi ko na yan syempre ipapatong dito. May plato tayong patungan. May lagayan. Ayan o. O, yan. Sabihin nyo, matataga ko ang daliri ko. Hindi po. Kontrolado ko si kutsilyo. Salad master kutsilyo yan. Kasi po, ang mga kasama ko sa bahay ay hindi yan sila magbabalat at hindi maghihiwa ng mga prutas. Kaya ako po talaga ang tagabalat, tagahiwa ng lahat ng prutas na binibili namin. Kasi sila tagakain lang. Ako po lahat nagtatrabaho dito sa kusina. Yun po yun. So itong pineapple, kahit mag-isang buwan pa yan dito sa kitchen at hindi ko yan balatan, hindi yan kakainin. Kakainin lang po yan pag nabalatan na at nahiwa-hiwa na. Kagaya ng watermelon na binibili namin, ako po lahat tanggal sa balat at tagahiwa para kakain na lang sila. Healthy tips! Gusto nyo ng healthy champurrado? Yes, you can do that. Healthy champurrado. What I did? You have to watch me. What I did. So, what I did the other day, I make a hot chocolate. Then, there's a leftover of hot chocolate. What I did, here you go. Yan. So, very healthy champurrado, guys. What you need is oats. This one is sprouted rolled oats, or you can use the regular Quaker oats, or what kind of oats you want. It's up to you. So this is what you gonna make. So after the leftover of hot chocolate, I put 1 cup of this on my hot chocolate leftover. Then I heat up champurrado. So very healthy. A lot of fibers champurrado. So, this is how I make my champurrado. Ayan. Wala na siyang sabaw, guys. Kasi Quaker oats yan. Mas gusto ko yung Quaker oats na walang sabaw. Ganyan ako magawa ng champurrado. Very healthy champurrado. At salad master cookware. So, yan ang leftover ng aking hot chocolate. Organic cacao na ginawa kong hot chocolate. At ngayon ay naging Quaker oats champurrado. So, ayan. Itong ginamit ko, guys. So, pinakulaan ko talaga yan ng mga 3 minutes to 5 minutes. Low heat. Off na siya. Naka-off na siya. Kasi luto na siya. So, ganyan ako magawa ng aking healthy champurrado. You need only Quaker oats. Hindi na ako, guys, gumagamit ng malagkit. Unless, i-request sa akin na magawa ako ng champurrado na malagkit. Yan lang yun. Healthy tips for champurrado. Para sa mga nagpapapayat. Or in English, chocolate congee. Chocolate congee. Very healthy. Chocolate congee. Lots of fibers. So, I'm gonna drink first my fenugreek. Ayan o. Hindi ako makakain pa ng aking kinakat na pineapple. Kasi guys, this is my first drink in the morning. But, it's not morning, it's afternoon. It's 3:12 in the afternoon. So, late na ako bumangon kasi nga nakatulog ako ay 5 AM na. So, yan ang my biggest problem is how to sleep at night. May insomnia ako. So, fenugreek, pampababa ng blood sugar. Pang-maintain ko ito sa aking blood sugar para hindi tataas kasi guys, pag lagi kang puyat, may tendency na tataas ang iyong mga blood sugar or high blood. So, hindi po tumataas ang aking mga kung ano-ano. Wala akong ibang problema kundi ang matulog.
At ito nga, ang ating ginagawa na pineapple. Ayan. So, ito guys, yung gitna ng pineapple, masarap siya, matamis siya. Yung iba minsan, ayaw nilang kainin kasi daw matigas. Guys, a lot of vitamins and minerals yung middle part, yung matigas na part ng pineapple. So, dapat kakainin natin yan para sa healthy body. So, maya-maya, pag naubos ko na itong aking fenugreek, ay pwede na ako kumain ng pineapple. So, first food in the morning or in the afternoon, kung kailan ka nagising, ay prutas or uminom ka muna ng iyong mga mikos-mikos na herbal. Halata ba guys na lagi akong kulang sa tulog? Tingnan nyo naman ang beauty ko. Pag puyat ako, mas lalo akong gumaganda. Charot! Good vibes lang. Walang kukontra. Ang kumontra ay pang-eat. Joke, joke, joke. Ang tamaan. Bahala kayo sa buhay nyo. Sapul kayo pag tinamaan kayo. Tapos na nga natin inumin ng ating mahiwagang fenugreek. Empty na yung ating, ayan, wala na siyang laman. So, ngayon naman ay oras na para tumikim ng ating pineapple. Super tamis. So, we purchased the pineapple last week. Not really last week. I think, last week. Sunday. Yeah, Sunday. So, today is Friday. Friday, yeah. TGF. TGIF. Sarap. I cannot finish this, guys, because of nasusugat yung dila ko. Tsaka yung ngala-ngala ko pag marami akong kinain na pineapple. So, siguro kung mga ilang piraso, tapos mamaya uli, na gabi, pag nagutom, mag-snacks ako nito. Pwede ng pampurga. Ayan, pamatay ng bulate sa inyong intestine. Oh, tamis. Ganun ako guys, pag ako bumili ng pineapple, hindi ko agad yung binabalatan. Mga after 3 days or a few days. Sarap po. Kain tayo. Tama na muna kasi magagawa ko ng breakfast ko na gulay. So, ito siya. Yan. Oh. Yan, oh. Ito yan, oh. Para sa kanila na yan. Ayan, oh. So, bahala silang mag-ama kung kailan nila to kainin. Lalagay ko lang to sa rep. Ganun ako. Ako lagi ang unang tikim, syempre. Para kahit maubos na yung aking kinat, o wala nang samaan ng loob kasi nakatikim na ako, nakakain na ako. Ganun lang yun guys, ang rules ko. Pag ako nagluto, ako ang unang kakain, ako titikim. Para kahit maubos man ang mga kasama ko sa bahay, okay lang ako. Di ba? Ganun lang yun. Kasi ako kasi sa pagkain, hindi ako madamot, hindi ako nagdadamot sa pagkain. Ang pagkain ay para sa lahat. Ganarn. Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all people around the world. What we gonna do now is gonna cook a baked salmon with corn and some veggies that we have here in our kitchen. Of course, 2 pieces of salmon, celery, asparagus, and sweet peppers. And this one here, onions, tomatoes, and garlic. And we have the corn. So this is 2 corn. I chop already. And of course, we're gonna use a Salad Master cookware. I'm heating up already, guys. It's okay, you don't have to heat up. But me, I like heating up my Salad Master 12 skillet. So, there you go. Linis niyan, guys, ha. No need oil, no need gisa-gisa. We just gonna do baking on it. So, first, we gonna add our onions and garlic. Yan. Lalagay natin yan sa ilalim para sisingaw-singaw siya. At ilalagay na rin natin si corn. Yan. Ilagay natin ang mga matagal maluto.
Unahin yung ating pampasarap, pampabango na sibuyas, kamatis, at bawang. Yan. Ang super bango nito, guys. At syempre, ilalagay na natin si ating salmon. Ayan. Lagyan natin yan dyan. At syempre, ilalagay na natin lahat si ating gulay. Ayan. Put all the vegetables on the top. So, there you go, guys. And before we forget, the ginger, we're gonna add the ginger. Ayan. Pwede siya sa ilalim, pwede rin siya sa ibabaw. Ayan. Nakalimutan ko siyang ilagay sa ilalim, guys. So, kaya, lagay ka na lang natin dyan, ihulog. At ayan, close the lid. And, of course, 350 degrees Fahrenheit. It's only medium-low. So, yan ang temperature for baking. 350 degrees Fahrenheit. And we're gonna cook this for 10 minutes only. We're gonna timer it for 10 minutes. Here you go, guys. 10 minutes timer. Yan. So, it's gonna cook it by itself by 10 minutes. So, the Salad Master EOC skillet is automatically turned off. Let's check it out. Oh, wow. Nice. Here you go. So, the baked salmon is cooked. Done. Ready for lapangan. Ready to eat. Ready for mouth and tummy, hungry tummy. Here you go, guys. Very easy cooking at Salad Master Cookware. Ayan o, diba? Nice. May nanotice ako dito sa garden ko, guys. Hindi ko naman siya tinanim. So, nagdilig ako kagabi. Gabi na. Madilim na talaga. As in, madilim na. Nanotice ko, ang gaganda ng bulaklak, guys. Nitong mga damo na tumubo. Yan. Kulay dilaw ang bulaklak niya. Ang ganda-ganda. Pero, ngayon, may araw pa, nakatikom ang bulaklak. Ni-research ko siya. Ang sabi ni ChatGPT sa research, evening primrose ang pangalan ng halaman. Kaya pala, sa gabi lang siya bumubuka ang bulaklak. Kabaliktaran naman siya ng dandalayon. Yung dandalayon namin, kita nyo, ayan o, behind me, wala kayong makikitang bulaklak. Kasi, mag 7 PM na, guys. May 7 PM na, alas 7 na ng gabi. May araw pa dito sa amin, maliwanag pa. Parehas lang ng Vancouver, Canada ang weather at climate dito sa Washington State, US. So dinidiligan ko siya kasi yung dahon pala nito, guys, pwede siyang gawing sabon, gawing herbal, pwede siyang gawing tea. Yung dahon niya tsaka bulaklak. Kaya dinidiligan ko na siya. Pati yung mga damo kasama na yan. Kasi maglilinis ako ng garden ko. Ayan siya, guys, oh. Tingnan nyo naman, oh. Nakatikom siya sa gabi yung bulaklak niya. Ang dami nila, oh. Ayan, oh. Iba-ibang area pati dun, oh. Ang kapal. Ito mas makapal tong nandito sa gilid. Yan. So, evening primrose yan, guys. Mamaya, pag wala ng araw, saka lang siya bubuka yung mga bulaklak niyan. So, habang may araw pa, guys, hindi siya bumubuka. Kabaliktaran siya ng dandalayon. Yung dandalayon doon, wala kayong makikitang bulaklak. Kasi pawala na yung araw. Alas 7 na ng gabi, alas 4 or alas 5 ng hapon, tikom na ang bulaklak ng mga dandalayon. Ayan, guys, oh, yan, evening primrose. Ayan, nag-start na bumuka yung mga bulaklak. Ayan. So, ito, mamaya, pag madilim na yan, nakabuka na bulaklak niyan. Pinicturean ko yan kagabi nung kasi nga, gusto ko i-research bago ko siya hawanin. Ayoko basta-basta maghawan. Kinakain siya ng deer, guys, oh. Ang dami yan, oh. Yung mga putol-putol, kinainan niya ng deer. Ang ganda ng bulaklak, grabe, nakakatuwa. So, yung dahon nito, yung talbos, pwede siyang kainin, pati ang bulaklak. At pwede siya gawing herbal soap. So, gagawin ko na naman siyang sabon, guys. Madadagdagan na naman ang aking project na gagawing sabon. Kukunin ko yung mga bulaklak niyan.
Tsaka yung mga dahon. Kaso muna unahan ako ng deer, oh. Kinakain ng deer. Yan. Nagdidilig ako, oh. Ang dami kong hahawanin. Ayun, oh. Punggol na siya kasi kinainin siya ng deer, eh. Yan. So, wala pa ako guys sa mood, wala pa sa pakiramdam ko na maghawan, kaya hindi pa ako naghahawan. Pati nga yung garlic ko, hindi ko pa nahaharvest, palpak kasi. Palpak yung tanim kong garlic kasi kaya wala akong gana mag-harvest. Tuwan-tuwa pa naman ako. I was very excited to do the harvest of my garlic, but because palpak, kasi nga hindi nga natanggal yung mga bulaklak kasi wala naman ako dito. Umasa ako sa aking asawa, natatanggalan niya ng bulaklak kasi siya may sabi na tatanggalan niya ng bulaklak, pero hindi nangyari. Kaya ayun, pumalpak ang aking tanim na garlic. Hindi siya nagkalaman ng malalaki. Nagkalaman man siya, ang liliit. At lumaki yung mga bulaklak niya na nagkalaman sa ibabaw. Yung bulaklak naging bunga. At yun, pwede kong gamitin siya pang pang luto. Ayan. Kumakapal tong aking wild disease. Wala na yung mga bulaklak. Pati yung aking strawberries namatay, yung inalagaan ko nung nakaraan bago ako umalis, yung transfer ko. Ayun, wala na, o yan. Yung may bakod, tingnan nyo. Ang natira ay kakarampot. Siguro ko ay ilang puno yan. Tapos nabuhayan pa ng yung lagi kong hinahawan. Foxgloves. Ito, hindi ko alam kung anong halaman to, kung ano. Pipicturean ko ulit to at i-chat GPT ko ulit siya kung anong damo to. Kasi sayang naman pag hinawan ko kung pwedeng pakinabangan. Kaya bago ko yan guys sinahawan, yung mga damo, inaano ko muna yan, nire-research ko. Kasi malay nyo, mapakinabangan, makain, o di sayang, di ba? At ayan, marami na naman kulitis na tumubo guys. So, yun dito, ang tanim dito ay yung cilantro, nawala na siya. Ay, nag-survive yung yung green onions. May natira pa, ayan may natira na green onions. Ito kulitis na naman 2 puno. Ayan, kakapal to pag diniligan to ng mabuti. So, ayun yung asparagus, ang dami ng bunga Ayan. Yung cilantro na natira, may bunga na din. Ayan cilantro yan guys, madilaw na yung bunga. At yung doon, yung kale, tuyot na yung bunga niya, iha-harvest ko na yun. Yun nga lang, wala pa ako sa mood. Ito namang nandito, yan, radish, tuyot na rin yung bunga. So, marami-rami pa akong natirang halaman. At syempre, yung mga dandalayon dito, na mga tinira ko, iha-harvest ko yan lahat. So, ganun talaga kapag wala ka dito, wala sa garden. Imagine nyo, nasa Canada ako, tas yung garden ko dito sa US. Hindi naman pwedeng every month pupunta ako dito kasi nai-interrogate ako lagi pagpapasok ng US from Canada doon sa US custom sa airport. Buti nga nung nakaraan dahil midnight ako nagbiyahe, hindi ako